Magandang araw mga kamunting backyard. So formally pinahingan na rin natin yung mga materyales natin para sa late born breeding kasi nagamit natin sila para sa paghahabol sa mga mapapaban natin na late born. Siyempre para mabalik yung vigor nila at makapagpalakas sila. So ano naman plano? Magtatambak tayo ng lupa kasi dito sa mga breeding pens na ito, ilalagay natin yung mga sisiw na na-produce natin. So secure ng butas, tambak ng lupa. So, salamat din sa FB kasi dito tayo nagbibigay ng instructions kila Kuya Tata pati kay Mang Ramon. Although mabagal yung pag-execute kasi alam natin may ibang ginagawa dito, pero bakit ba kailangan magkaroon ng sense of urgency? Kasi marami ng mga sisiw ang namamatay dahil hindi naman marami pero less than 10 pa rin kasi yung iba nakakain ng daga, yung iba naman biglang namamatay dahil sa sudden change ng weather. So, in this case, yan, natambakan ng lupa ni Tata yung gilid, pero hindi pa nailahat, no? Kaya nga, lagi kong binabanggit sa mga tao natin sa farm, na dapat, gawin mo na ng tama para hindi pa balik-balik yung trabaho natin, di ba? Hindi pwedeng pa-chani-chani yung gawa. So, today, after natin sila makausap, especially si Tata, na-execute naman itong kabilang side ng breeding pen. So, good, very good tayo dyan, no? Natambakan ng buo, nalagyan ng screen, so nailipat yung mga sisiw na naroon sa may gilid ng bahay. Kasi yung unang set na nailipat natin, ito yung nasa lambat, na malaking lambat na nakakain ng daga, no? So na-secure na rin ni Tata using yung mga natira pa nating mga screen para mas maging secured at hindi makalabas yung mga sisiw natin dyan. So shout out kay Tata na birthday kahapon, no? So makikita ninyo mas magiging less stressed yung mga sisiw natin kasi mas nasa contained environment sila. So, shout out kay Tata, no? At nakinig naman siya kahit papaano doon sa ginawa nating heart-to-heart talk sa kanya. Pero sana yung kabila, matambakan na rin. So, ito si Tata, no? Kinausap natin siya after kahapon kasi wala nang updates after ng pag-alis natin sa farm. Kagaya ng lagi nating sabi sa mga tao natin sa farm na work hard, play hard. And also give and take. So, lagi kong sinasabi kay Tata and even kay Mang Ramon na magtatrabaho tayo na masipag, di ba? At kung may kailangan naman, itatry nating i-provide. And in fact, sa nabibenta nating pullets, kahit hindi pa tayo masyadong kumikita sa farm, lagi tayo nag-share sa kanila. So, ayun, napagsabihan natin kaunti, pero ang maganda, in-execute yung mga kailangan gawin. So, ang lagi kong sinasabi yung consistency . So, may mga times talagang mahihirapan tayo. Pero yung consistency yung I think importante para sa farming, para mas magtagumpay. Kasi yung mga tao pwede kang baratin, pero pag nakita nila kung gaano mo pinapahalagan yung farm, irerespeto nila yung presyo mo sa mga manok, no? Hindi sila matatawa tuwing nagbebenta ka, and most especially, i-value nila yung pag-aalaga at pagbibreed mo. So andito tayo sa farm ngayon, pero mainly ang punta natin dito para sunduin yung mga anak natin. So ito sana matapos na natin to by May. Kasi bibili pa tayo ng extrang mga yero. Yan. Wag anak, baka madulas ka. So yun. So thank you ulit sa mga nag-avail. Nag-avail po ng ating mga palahi. Sa susunod na week baka magbenta naman tayo ng mga Rhode Island na pangkatay po natin. So, pinahinga na rin natin yung mga inahin natin kasi formally tinapos na rin natin yung breeding season. So, umulan daw dito kahapon. Kaya basa yung lupa, no? Ayan. Thank you po sa nag-avail. Salamat po.